Naman, alam niyo ba Pilipinas na para agarang aksyonan ang reklamo ng publiko ay nagtalaga ang Quezon City Government ng mga Citizens Complaint and Action Center sa kahabaan niya ng Commonwealth Avenue. Para talakayan yan, makakasama natin live dito sa Quezon City Memorial Circle ang chairman ng QC Committee on Public Order and Safety. Walang iba kundi si Councilor Rani Lodovica. Good morning, sir. Good morning, Jules, at good morning, Pilipinas. Okay, sir. So ito, meron po tayong Citizens Complaint and Action Center. Ano po ba yung composition nitong action center nito? Actually, yung programa ito ng Lungsod Quezon sa pamumuno ng ating mahal na mayor na ilalapit ang mga basic services sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa lansangan dahil nandun ang iba't ibang problema sa na-encounter ng ating mamamayan sa lansangan. So, nag-identify kami na yung tinatawag namin critical o problem areas. So, yan ang nilagyan namin ng Citizens Complaint and Action Post na ini-encourage din namin ang mga mamamayan, ang mga ordinaryong mamamayan o lahat ng uri ng mamamayan na mag-participate at gamitin yung tinatawag natin pinagkaloob na citizens arrest, pinagkaloob na sa atin ng ating saligang batas. Okay. Councilor, ano po ba yung pinaka-proseso para tumanggap kayo na reklamo? Actually, lahat ng reklamo, lahat ng problema ay aming tinatanggap dito sa Citizens Complaint and Action Post. At kitang-kita naman po natin ngayon nangyayari dyan sa kabaan ng Commonwealth Avenue na merong mga aksidenteng nangyayari. Ang agaran pong pagko-coordinate ng ating pong mga volunteers dyan po sa Microtel, Techno Hub Post na sila na nagko-coordinate, itinatawag sa aming post, dinatawag sa aming opisina at kami naman ay pagko-coordinate sa traffic sector para agaran na may dumating na investigador at hindi na makadulot pa ng kabaang traffic. At ang pinaka-significant na nangyayari dito, yung aming post na yan ay kilala na ng mga drivers, commuters. For example, na ang iba't ibang driver o pasaherong bus na ito ay aktual na nangyari na nagkaroon ng hinala sa kanyang mga pasahero na merong 7 o 7 kalalakihan na kahinahinala at identified nila na ito ay mga mandurukot. At ito ay hinihinto nila sa post natin at agarang sinusumbong at doon agaran tayong nakakapag-react at nahuhuli natin yung mga masasamang elemento po dyan. At hindi lang po yan, yung mga nawawalang mga bata na nakikita po natin naglalakad, matandaman. Report agad doon. At doon pa lang sa post namin, ito ay nabibigyan na namin ng solusyon. Inaanyayahan namin, tinatanong namin, at itinatawag namin sa kanilang pamilya o sa pinakakilalang barangay na doon sila naninirahan. Okay. Councilor, kanina nabanggit nyo itong citizens arrest. Hindi pa syempre ganun ka-usual itong term na to. Paano po ba magagamit ng mga kababayan natin itong citizens arrest? Kumbaga, kung nasa incident ka na mismo, paano mo gagamitin yung citizens arrest? Alam mo, napaka-importante at salamat Julio sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin. Napaka-importante nitong citizens arrest. Ang Lungsod Quezon meron kami tinatawag na Quezon City Citizens Arrest na ito hinango namin doon sa saligang batas at hinango namin sa Rules of Criminal Procedure na ito po ay nakalagay po sa atin na ang sino mang mamamayan na nakakita ng aktual o aktong nakikita niya nag-commit ng krimen ay pwede niya hong hulihin ng wala hong warrant man po. At dito sa aming ordinansa, minamandato namin o ina-encourage namin na ang lahat ng mamamayan na gamitin nila ito, i-empower namin sila sa pamamagitan pong ito na ito ay makakatulong sa ating mamamayan, hindi lang sa ating kapulisan. Sa simple ito na lang magandang halimbawa. Bakit ito ba nagkaka-traffic? Kasi marami mga driver na hindi mga disiplinadong driver na lumalabag. Lalo na sa Commonwealth, di ba? Pinakamalaking avenue yan sa buong Pilipinas. Kaya ini-encourage namin, pasahero ka man o kasabay mo man yan, na kasama mo, nagdadrive, ay pwede mong gamitin nung nakita mong aktual na reckless o humihinto sa hindi otorisadong hintuan, pwede nilang hulihin at ito ay i-turn over sa law enforcer. Dito naman, ang law enforcer na hindi tatanggap ng tinatawag natin citizens arrest, liable sila administratively. So kaya kami naglatag ng mga command post para kung sino man gagamit
na mamamayan ng citizens arrest, pwede na ho nilang dalhin po doon, Alright. na which is nangyayari na po. Okay, sir, bilang panghuli, no, hikayatin natin lahat ng mga kababayan natin, lalo na dito sa Quezon City, na gamitin natin itong service na to na talagang very empowering sa ating lahat. Yes, ako ay nananawagan sa lahat ng mamamayan na nakikinig po, nanonood sa programang ito, na gamitin po natin yung ipinagkaloob po ng saligang batas, yung tinatawag po na citizens arrest. Malaking bagay po ito at makialam po tayo. Tayo hong mamamayan ay meron din hong tungkulin na tayo ho ay maglingkod sa ating bansa. Kung kami hong nasa gobyerno, ay meron ho kami obligasyon po sa inyo, kayo rin pong mamamayan, may obligasyon din po tayo. Sa batas po yan, kahit sa batas po ng Diyos, lahat po tayo ay may pakialam sa kapwa po natin. Alright, ito na yung perfect example na kaya natin maging partner for change. Thank you so much, sir. Yes. Muli nakasama natin ang chairman ng QC Committee on Public Order and Safety. Walang iba kundi si Councilor Ronnie Lodovica. Thank you, sir. Salamat. Okay, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Pilipinas.